Okay po, magandang gabi muli. Makibukas po kayo sa aklat po ng Santiago chapter 2 verses 21 to 22. Sabi po dito, si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Hindi ba? Diya'y makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. At maging sa Hebrews 11 verses 3 to 4, sabi po dito, dahil sa pananalig sa Diyos, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya at ang mga bagay tama po ba 11? Tama. Nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog, bagamat patay na, siya ay nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. So binasa ko po, it talks about faith, di po ba? So, in giving, it also, sabi nga ay, it is also act of faith kapag tayo po ay nagbigay sa ating pong Panginoon. At dahil po dito, natitrain po yung ating pong trust at pananampalataya sa ating Panginoon at makikita po natin at mararanasan that God really cares for us, di po ba? At by faith, nakita po natin dito sa ating pong binasa, ay inihandog po ni Abraham ang kanyang anak. So, makikita po natin dito is also the obedience ni Abraham, di po ba? At tunay po na napakabuti po ng ating pong Panginoon. Kasi tingnan nyo hindi niya hiningi yung mga bagay na, syempre as a father, di po ba, ang hirap na ihandog yung isa mong anak. Ang hinihingi lang po ng Lord 10%, di po ba? So, gaano na lang po ba yon sa ating pong mga sinasahod or kinikita? So, maliit lang po na bagay kumbaga, pero kung minsan ay parang nahihirapan pa po tayo, di po ba? So, maging si Abel, di po ba, ibinigay po niya yung excellent sacrifice para po sa ating pong Panginoon, yung pinakamainam na handog sa ating pong Panginoon. So sa ating pong mga buhay, di po ba, minsan hindi pa natin maibigay yung ating best para sa Lord. So nakakahiya sa ating pong Panginoon. At isang bagay din po na makikita po natin dito, by faith, di po ba, itong church na to kaya tuloy pa na nandito tayo, di po ba? It's also by faith sa ating pong Panginoon. At napakaganda po na isipin po natin na dahil sa ating pong mga ibinibigay na mga kaloob, that's why nandito pa din po tayo. At napakaganda po na by faith, this church and the ministries of each and every one of us, ang siya pong magpupulfill sa mission and vision ng church na ito para po sa kapurihan ng ating pong Panginoon. Di po ba? Gusto niyo po bang maging kabahagi sa mission na yon? Amen. Amen. So, wag po tayong magdamot. At isang bagay po, it is a lifeblood also that keeps this church moving. Di po ba? Kaya tayo nag-enjoy sa magandang lugar na ito. Komportable po ang bawat isa sa atin. And it is by the grace also at biyaya ng ating pong Panginoon. And it is, din po, short testimony lang po. Napatunayan ko po sa aking pong buhay. Kasi dumaan po ako sa pag-struggle din financially. Alam ko po na bawat isa po sa atin ay dumaan. At talagang iniiyakan ko po yung trabaho. Sino po yung mga umiyak dito sa mga trabaho? Mahirap na trabaho, hindi komportable sa mga amo. Di po ba halos tayo naranasan? But praise God, kasi siguro masasabi kong hindi naman lahat, pero halos lahat ng mga hiniling ko sa Lord na trabaho, ipinagkaloob niya po sa akin.
Hiniling ko po sa kanya na makapagtrabaho sa Betabot, ipinaranas po niya. Hiniling ko po na makapagtrabaho sa kibbutz, binigay po niya. At sabi ko, Lord, saan ma-experience ko din yung special child? So, ibinigay din po niya, di po ba? At recently, sabi ko, Lord, sana yung trabaho na makuha ko, yung live out, di ba? Yung live out, Lord. So, salamat sa Panginoon kasi nung mga time na nag-struggle po ako, umiiyak ako sa trabaho, sabi ko, Lord, tulungan niyo ako, sabi ko, hindi ko kaya kung wala kayo. Kaya salamat sa Panginoon kasi talaga na kapag tayo po ay natiwala, sabi nga ay walk by faith, di ba? Di ba? So, yung Lord po ay nag-work in an amazing way, hindi ko po naman akalain. At ibinigay pa po niyang permanent yung work na yun, ako yung ano. At sa mga panahon po na to, work na po ang lumalapit. Di ba? Yung may tatawag sa'yo, sasabihin kailan ka pupunta, ganyan. At pag nagustuhan ka, sabihin, balik ka ulit sa susunod, yung pang mga ganun. So, ikaw yung magsasawa sa trabaho. At salamat sa Lord sa kalakasan na patuloy niya pong pinagkakalab. At itinuturo po sa akin ng Lord sa bawat araw is yun nga po, magtiwala lang po tayo sa Kanya. Kaya wag po tayong, kumbaga, yung ating mga kamay, ating pong ibukas para po sa gawain ng ating pong Panginoon. At siya po yung magbabalik po sa atin ng lahat ng mga pagpapala. So, papuri po sa Diyos. Yes, Lord, sa gabi pong ito, Panginoon, salamat, Ama, sa kabutihan niyo po, Panginoon, sa aming pong mga buhay. At tunay nga po, Ama, sa pagbibigay niyo po sa amin ng lahat ng mga pagpapala at biyaya, Panginoon, ng lubos-lubos, Panginoon. Salamat na hindi niyo po pinagkukulang yung bawat isa po sa amin, Panginoon, at patuloy na sinusustain, Panginoon, yung amin pong mga pangangailangan. Gaya po ng inyong pong pangako, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, that you will meet our needs according to your riches and glory, Panginoon. Salamat, Ama, sa inyong pong kabutihan. At sa gabi pong ito, Panginoon, sa aming pong pagkakaloob, nawa, Panginoon, kayo nga po ang siyang mapagpala, Panginoon, at mapapurihan, O God, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Patuloy, Ama, na ang mga salapi na malilikom na ito ay magamit, Panginoon, para lamang po sa inyong pong kalwalhatian. Inyo nga po, Panginoon, pagpalain ng bawat puso, bawat kamay, Panginoon, na siya pong magbibigay, magkakaloob, Panginoon, para po sa inyong pong gawain. Sapagkat alam po namin, Panginoon, that you are the God who provides, Panginoon. At patuloy, Ama, salamat sa pagtuturo niyo po sa bawat isa po sa amin na patuloy na magtiwala lamang, Panginoon, sa iyo. Sapagkat alam niyo po, Panginoon, kung ano po yung mga kabuti para po sa amin. Lord, salamat at sa inyo pong lahat ng kapurihan, pagdakil at pagwalhati sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Amen.